Gobyerno ng Pilipinas binabalak pang dagdagan ng pondo para sa Multi-Role Fighter Acquisition Project ng Philippine Air Force. Ito nga po mga idol ay upang mas marami pang units ang mabili ng ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang planong pag-increase sa fiscal year 2024 AFP Modernization Programs budget ng Philippine Senate na pinangungunahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ay gagamitin upang i-boost ang air defense capabilities ng ating bansa. Bagamat hindi naman nga po tinukoy kung anong air defense capabilities ang panggagamitan ng pondong ito, ay malaki ang posibilidad na air interdiction ang paggagamitan nito tulad ng munition at support equipment. Ang additional nga pong pondo para sa 2024 ay sapat na para sa 15% down payment o deposit para sa mga multi-role fighter aircraft na bibilhin ng ating bansa. Kaya't dahil nga po sa increase na pondong ito ay mas magiging komportable ang Philippine Air Force na bumili ng 100 o 14 na units ng mga fighter aircrafts. Di nga po tulad ng naunang pondo ay siguradong kukulangin ng ating bansa kapag bumili ito ng maraming units ng mga fighter aircrafts. Kaya't nasa sa kamay na nga po ng Department of National Defense at Philippine Air Force kung paano nila gagamitin ang pondong ito para sa modernization program ng AFP. Ang nangunguna nga po para sa Multi-Role Fighter Aircraft Acquisition Project ay ang Saab Just 39 Gripen ng Sweden. Ang replanong ito mga idol ay isang light single-engine supersonic multi-role fighter aircraft na minamanufacture ng Swedish Aerospace and Defense Company na Saab AB. Ito nga po ay meron delta wing at canard configuration na may relax stability design at fly-by-wire flight controls. Ang replanong ito mga idol ay unang lumipad noong December 9, 1988 at ni-introduce naman noong June 9, 1996. Sinimulan nga po itong gawin noong 1987 hanggang sa kasalukuyan at meron nga pong hindi bababa sa 300 units ang mga nagawang ganito. Ang mga current military operators nito mga idol ay ang Brazil, Czech Republic, Hungary, South Africa, Sweden, Thailand at United Kingdom. Ang general characteristics nga po ng pinaplanong bilhin ng Pilipinas na Just 39C or D ay pinapalipad nga po ito ng isang crew para sa Just 39C habang dalawang crew naman para sa Just 39D. May haba naman nga pong 14.9 meters ang Just 39C at 15.6 meters naman sa Just 39D. Pareho naman nga po silang may wingspan na 8.4 meters, height na 4.5 meters at wing area na 30 square meter. Ang power plant nga po nito mga idol ay isang Volvo RM12 afterburning turbofan engine. Ang mga ito nga po ay may maximum speed na Mach 2 o 2,100 km per hour. May combat range nga po itong 800 km, ferry range na 3,200 km at service ceiling na 50,000 feet. Para naman sa armament mga idol ay meron nga po itong isang 27mm Mauser BK-27 revolver cannon na may 120 rounds. Meron nga din po itong total na 8 hardpoints, 2 sa ilalim ng fuselage, 2 sa magkabilang wing at 1 sa wingtip. Ang mga hardpoints nga pong ito ay pwedeng lagyan ng missiles, bomba at iba pa katulad ng AGM-65 Maverick, GBU-12 paveway bombs, Mark 82 bombs at Iris-T AIM-9 Sidewinder missiles. Para naman sa avionics ay gumagamit nga po ito ng Pulse Doppler radar at Cobra helmet mounted display. Mga idol, siguradong malaking bagay nga po para sa Philippine Air Force ang mga karagdagang Just 39C or D multi-role fighter aircrafts. Ito nga po ang isa sa pinakamatagal ng inaantay na acquisition project ng Philippine Air Force dahil siguradong ibaboost nito ang kanilang capabilities. Bukod pa dyan mga idol ay may pagmamalaki nga po ng ating bansa na meron tayong multi-role fighter aircraft. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!